Muli magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataon ito, pag-aralan naman natin ang may kinalaman sa isang pag-asa. Kung natatandaan nyo, meron po tayong video na ang titulo po ay Call for Unity. At ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, na ang Efesong ito ay isang local church na binubuo ng Hintil at mga Hudyo, at sila po ay hindi nagkakaisa, at sila po ay sinulatan ni Apostol Pablo na sila po ay magkaisa sapagkat sila po ay tinawag sa iisang pag-asa. So, yan po ay mababasa natin doon po sa Ephesians chapter 4 verse 3 to 6, at babasahin po natin sa NIV. Ganito po ang ating mababasa. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So, mababasa po natin dito po sa Ephesians chapter 4. Lalong-lalo doon sa verse 4 ay ganito: there is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God, one Father of all, who is over all and through all and in all. So makikita natin dito po sa sinulat ni Apostol Pablo sa mga Ephesian, hinihimok ni Apostol Pablo ang mga Hudyo at mga Hintil na binubuo ng congregation na ito, na sila po ay magkaisa sapagkat sila naman po ay tinawag sa iisang pag-asa. Yung salita pong tinawag, no, madalas ay ito ay hindi natin napapansin. Ang ibig sabihin po ng tinawag, kayo po ay church. Sapagkat yung salita pong church na mabasa natin po sa Biblia, ito po ay mula doon sa salitang Grego na ekklesia. Every time mabasa natin the word church, dapat kasi yung word na church, kuriakos yun eh. Pero nung translate po ang ating Biblia sa English mula sa Greek, yung ekklesia po itin-translate doon sa salitang church, no? So, hindi natin makuha yung talagang kahulugan ng salitang church. Ang salitang pong church ay mula doon sa salitang ekklesia. Ang ibig sabihin po ng ekklesia ay tinawag mula sa labas. Ito po ay dalawang salita na ek at klesia. Na yung ek ay out at yung klesia po ay calling. So, makikita natin, kaya po tayo po'y naging ekklesia, tayo po'y naging church sa iisang pag-asa. At yun po yung sinasabi na po sa Pablo dito sa Ephesians, na itong mga Hudyo, tinawag ito sa isang pag-asa. Naging church sila dahil sa iisang pag-asa. At ito rin pong mga Hintil ay tinawag sa iisang pag-asa. Naging church sila, nabuo ang congregation ito sa iisang pag-asa. So, ang pag-asa ng mga Hudyo, yun rin po yung pag-asa ng ng mga Hintil. So, ang isa lamang po ang pag-asang ibinigay ng Diyos para sa lahat ng lahi ng tao. No, mapa-Hudyo ka man o mapa-Hintil. No, mapa-Amerikano ka man, mapa-Pilipino ka man, mapa-Hapon ka man, iisa lang ang pag-asang ibinigay ng Diyos. Na itong pag-asang ito yung dahilan kung bakit tayo tinawag. No? Tinawag tayo sa iisang pag-asa. At alam niyo ba na ang pag-asang ito hindi lang po para sa lahat ng lahi, no? All races, ito rin ay sa lahat ng panahon. Kung tatandaan niyo, itong pag-asang ito ay pag-asa na ng mga ninuno natin, no, na sila Abraham, at pag-asa na rin ito ng mga ng 12 angkan. At kung tatandaan nyo, nung humarap si Apostol Pablo sa paglilitis kay Haring Agripa, ito po yung kanyang sinabi.
tungkol sa pag-asang ito. At ito mababasa po natin dito po sa Acts chapter 26 at babasahin po natin ito sa verse 6 to 7. Ganito po ang ating mababasa. Ito po tagpo doon sa kasaysayan na kung saan si Apostol Pablo po ay nahaharap kay Haring Agripa. At sa kanyang pagharap kay Haring Agripa, nung kanyang dinidepensahan yung kanyang sarili kay Haring Agripa, kung natatandaan nyo, nakahalata si Haring Agripa na sinasabi niya, sa kakaunting pagpapaliwanag, ay gusto mo akong maging Kristiyano. Alam niyo, yung laman po ng mensahe ni Apostol Pablo doon, nung si Haring Agripa ay nag-react, ito po yung laman ng kanyang mensahe. At sabi niya nga, itong rin yung dahilan kung bakit siya nakukulong. At siya ay nililitis sa harap ni Haring Agripa. Ganito po ang ating mababasa. Acts chapter 26 verse 6 to 7. At babasahin po natin dun sa New American Standard Version. Ganito po ang ating mababasa. And now I am standing trial for the hope of the promise made by God to our fathers, the promise to which our 12 tribes hope to attain, as they earnestly serve God night and day. And for this hope, O King, I am being accused by the Jews. So makikita natin dito po sa sinabi ng Apostol Pablo, tignan po natin dito po sa ating pong illustration, ay ganito, no? Makikita niyo po sa illustration, yung isang pag-asang yun na ipinangako sa mga magulang. Sino po yung mga magulang? Alam po natin ang mga magulang ay sila Abraham, sila Isaac, at sila Jacob, no? Si Abraham, Isaac at Jacob, yun po yung itinuturing na mga magulang ng mga Hudyo. At sinasabi ni Apostol Pablo rito, yung pag-asang ipinangako na sa mga magulang. So yung pag-asang yon ipinangako na sa mga magulang. Ito rin yung pag-asang gustong marating ng 12 angkan o tribo, no? Sa ampung panahon yon, doon po sa panahon ni Moses nung nagsimula ng 1500 BC, no? At dito ay nagsisilbi gabit araw ang 12 angkan. Gusto kasi nilang ma-attain o makamit yung pag-asang yon na ipinangako ng Diyos sa mga magulang. So yung pag-asa ng mga magulang sa panahong nila Abraham, yun rin yung pag-asa ng 12 angkan ng Israel. Na inaasahan rin nila yung pag-asang yon na ipinangako sa mga magulang. So yung pag-asa sa panahon nila Abraham, yun rin yung pag-asa sa panahon ni Moses. At yun rin yung pag-asang ipinangangaral ni Apostol Pablo. Kung babasahin po natin uli, ang sabi niya, natatayo ako sa paglilitis na ito dahil sa pag-asa. Ibig sabihin, ito rin yung ipinangaral ni Apostol Pablong pag-asa na magiging pag-asa ng mga Kristiyano sa kapanahunan niya. Kaya nga sabi niya, ito rin yung dahilan kung bakit ako isinasakdal ng mga Hudyo. So, titignan po natin yung illustration. Makikita natin, ang sabi ni Apostol Pablo, Haring Agripa, ito ang dahilan kung bakit ako inaakusahan ng mga Hudyo. Ito yung dahilan kung bakit ako nakaharap sa iyo ngayon. Ito yung dahilan kung bakit ako nasasakdal. Sapagkat ito rin yung pinangangaral ni Apostol Pablo na pag-asa para sa mga Kristiyano. Sa mga katuwid, iisa lamang po ang pag-asa. Iisa ang pag-asa para sa lahat ng mga lahi ng tao, for all races of men. And
there is only one hope, no? Isang pag-asa para sa lahat ng panahon. Sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, at sa panahon ng ating Panginoong Kristo, iisang pag-asa lamang ang ipinangako ng Diyos na ibibigay niya sa lahat ng mga tao. Ano po yung pag-asang ito? So, muli nating balikan yung Acts chapter 26, verse 6 to 8. At kanina binasa natin 6 to 7. Ngayon babasahin po natin 6 to 8. Ganito po ang ating mababasa. And I am standing trial for the hope of the promise made by God to our fathers, the promise to which our 12 tribes hope to attain as they earnestly serve God night and day. And for this hope, O King, I am being accused by the Jews. Sa verse 8, ang sabi niya, why is it considered incredible among you people if God does raise the dead? So itong pag-asang ipinangako ng Diyos sa mga magulang, na ito rin yung pag-asang inaasahan ng 12 angkan na makamit, kaya nga sila po ay nagsisilbi sa Diyos araw at gabi o gabi at araw, na ito rin yung pag-asa na ipinangangaral ni Apostol Pablo, kaya nga po siya ay nakukulong, inakusahan ng mga Hudyo. Ito rin yung pag-asang kanyang ipinangangaral. Ano po yung pag-asa? Sinabi nga po doon sa verse 8, ito po yung pag-asa ng muling pagkabuhay na maguli. Tingnan niyo po muli yung ating illustration at ito po yung ating makikita. Ang pag-asang ipinangako sa mga magulang na nais na marating ng 12 angkan na siyang dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay nahaharap sa paglilitis sa harapan ni Haring Agripa sa akusasyong iginawa sa kanya ng mga Hudyo. Ito po yung pag-asa na ang tao ay muling mabubuhay. Napakahirap bang intindihin, sabi ng Apostol Pablo, na binubuhay na magmuli ng Diyos ang tao sa mga patay. So makikita natin, ito yung pag-asa. So iisa lamang yung pag-asa ng lahat ng mga lahi ng tao sa mundo, at iisa lamang po ang pag-asa ng lahat ng mga tao sa iba't ibang panahon. Sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, at sa panahon natin ngayon ng mga Kristiyano, iisa lamang po ang inaasahan nating ipinangako ng Diyos. At ito po yung pag-asa sa muling pagkabuhay na magmuli. Kung si Jesus po ay muling binuhay ng ating Panginoong Diyos, tayo rin ay makakaasa muli tayong bubuhayin ng ating Panginoong Diyos. At sa huli ay iiwan ko po sa inyo isang talata sa Biblia na sulat ni Apostol Pedro na may kinalaman sa pag-asa ng pagkabuhay na magmuli. Babasahin ko po sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Babasahin ko po sa NIV. Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Maraming salamat po sa inukol niyong panahon sa pakikinig ng video ito, at sana po ay natuto po tayo. Muli ay ako po si Nehemie Sayuhay, at kung bago po kayo sa video ito ay o sa channel na ito, ay sana po ay kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell, i-like nyo na rin po at i-share nyo na rin po kung gusto nyong i-share ito sa inyong mga kaibigan. At
bago po matapos ang video ito, makakita po kanya ng mga video. Sana po ay panoorin niyo na rin po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.